Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Coach Tab Baldwin mga kabrods dahil naka-receive na nga ng ultimatum. Ito pong si Coach Tab Baldwin dito sa Ateneo Blue Eagles dahil ayon nga sa spin.ph at kay trusted source din na si Mr. Homer Saison. Ito nga pong former Gilas coach na si Coach Tab Baldwin ay kino-consider na niya yung mga offers na inayawan niya nung kamakailan lang. So ibig sabihin mga kabrods, ito pong si Coach Tab ay talaga nga alis na ng Ateneo Blue Eagles. Pagkatapos ba naman niyang bigyan ng 4 na kampyonatong Ateneo mga kabrods from 2017 to 2019 and up to 2022 ay hindi na niya naipanalo pa ulit ang Ateneo Blue Eagles. Puro ibang school na yung palaging nagkakakampiyon na ngayon mga kabrods. Kaya ito, sabi nga dito sa mga reports and rumors natin ay binigyan nga ng challenge ito pong si Coach Tab Baldwin ng Ateneo Blue Eagles. Bibigyan niya ng kampyonatong Ateneo this season or aalisin na siya kapag hindi niya napakampiyon. So talagang medyo nakaka-pressure to kay Coach Tab Baldwin dahil syempre ikaw ba naman binigyan ka ng 4 na kampyonato from the past few years tapos ganito yung bibigay sa'yo ng Ateneo Blue Eagles. Kaya ito, baka i-turn down na niya itong kontrata niya sa Ateneo Blue Eagles tapos kumuha na ng mga ibang offers na kamakailan lang na inayawan niya mga kabrods. Dahil ito ayon din sa mga reports and rumors natin ay parang gusto nang bigyan din ng chance ito pong si Coach Tab Baldwin ng mga ibang mga bigating teams dito sa PBA. Katulad na nga lang ng mga SMB Ginebra at Magnolia as well as MVP Group. Ito pong si Coach Tab Baldwin mga kabrods, hindi pa tapos ang kanyang mission dito sa Pinas. Dahil sa tagal-tagal na rin niya dito at magandang ehemplo na rin as a head coach dahil ang dami na itong naitulong sa mga Gilas players niya dati, Ateneo players niya na ngayon na napupunta pa nga ng Japan dahil napapalakas ni Coach Tab Baldwin. Syempre, may respeto pa rin naman sila kay Coach Tab na alam naman natin sa PBA na medyo may kaalitan siya dito kay Boss Al Francis Chua dati na sinabi niyang immature nga daw ang PBA dahil ito yung sistema, medyo behind na tayo sa mga ibang bansa. Gusto lang daw naman ni Coach Tab Baldwin na palakasin ang PBA. Gaya na lang ng ginagawa niya. Syempre ito ba naman may experience ng 5 beses na nag-NBL champion ito sa Australia mga kabrods. Ito pong si Coach Tab. Kaya hindi basta-basta ito pong head coach na ito. Talaga lang namang hindi sila manalo-nalo dahil graduate na yung mga ibang superstars na ito sa Ateneo Blue Eagles. Kaya ito mga bros, ayon din sa mga reports and rumors natin, balak bigyan ng chance ng SMB ito pong si Coach Tab Baldwin dahil knowing na nalaman nilang ito pong si Coach Tab hindi na nga pipirma at imamando ang Ateneo Blue Eagles, why not imando naman niya ang SMB? Dahil ayon din sa mga reports and rumors natin, ito pong si Coach Leo Austria, parang nagugulo nga ang sistema ng SMB. Pero alam din naman natin ang ganda ng run start ng season ng SMB ngayong All Filipino Cup. Pero sabi nga nila, hindi ito pang matagalan na. Pero kung gusto mo ng pang matagalan, pang malakas ang persang coaching style, pang international, dito ka kay Coach Tab Baldwin. Sabi nga nila, why not pasukin naman ni Coach Tab Baldwin ang pro league dito sa atin sa bansa. Hindi lang puro amateur ang kanyang hinahawakan. Kaya mga kabrods, malakas si Coach Tab Baldwin. Kung natatandaan nyo nung hawak niyong Gilas Pilipinas, puro college players lang paborito nito. Walang ni isang PBA player ang kinuha nito. Pero muntik-muntikan pa nating tinatalo yung mga Serbian. So isa lang yan sa mga dahilan kung bakit malakas na coach talaga ito pong si Coach Tab Baldwin. Paano pa kaya kung mahawakan niya ang pro sa atin sa Pinas, katulad na lang ng PBA tapos super studded na line-up pa na SMB. So mga kabros, offer lang naman ang kailangan kay Coach Tab dahil kino-consider na niya yung iba. Knowing na nagkaroon ito ng ultimatum sa kanyang institusyon sa Ateneo, kaya ito, possible mag-ibang bansa ito at kung magandang offer ng PBA team sa kanya ng SMB ay why not dito na lang siya. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba mas lalakas ba lalong SMB kay Coach Tab Baldwin? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. Sa kabilang balita naman natin mga kabrods, Javi Gomez de Leano. Yes, babalik na rin ito ng PBA mga brods. Yes, kumpirmado nga pagkatapos itong malaman sa ating mga reports and rumors na tapos ng kanyang kontrata sa anyang Red Boosters sa KBL. Yes mga brods, tapos na. So ito pong si Javi Gomez de Leano ngayon ay naghahanap nga daw ng offer ito. Pero
ayon din sa reports and rumors natin mga brods, may iisang koponan nga ang nanliligaw dito kay Javi Gomez de Leano mga kabrods. Sabi nga ni Javi, nag-aantay lang siya ng mga offer sa Japan, sa Korea, sa Taiwan mga kabrods. Pero ito nga daw offer na nag-iisa ay dito nga sa PBA yun mga kabrods. Sabi rin sa reports and rumors natin, ang Barangay Nebra San Miguel na nagpa-draft dito kay Javi Gomez de Leano. Taong 2022, 8 overall pick ito ng Ginebra na na-trade nga dahil kinuha nga si Jeremiah Gray noon that time. Pero sabi rin ng Ginebra na why not kunin natin si Javi Gomez de Leano. Yes mga kabrods, ayon din sa reports natin dahil ito yung pinakamalapit. Mga kabrods, alam nga namang bumalik na naman siya sa Terra Firma. Alam din naman natin yung rights niya ay nasa Terra Firma pa rin mga kabrods. Pero yung pag-o-offer na yan, syempre, Ginebra na yun mga bro. Sabi nga ni Javi Gomez de Leano, pag maganda daw yung offer, kapag maganda daw ang usapan nila sa pagdating niya dito sa Pinas at nagkasundo sa offer, ay baka dito na siya mag-i-stay kasama pang kanyang pamilya, mas mapapalapit pa siya mga bro. Sabi nga rin ni Javi Gomez de Leano, ayon din sa kanyang interview, napapagod na rin daw siyang pabalik-balik abroad. Kaya mas okay nga daw dito na nasa Pinas siya, tapos maganda pang kupunan yung offer sa kanya. Well, alam din naman natin na nag-improve din ito sa anyang Red Booster. Sabi nga rin niya, ang dami niyang natutunan dito sa KBL na ito. Mas lumakas nga daw siya. Mas gumanda nga ang shooting nito mga brods. One of the best shooter rin ito na anyang Red Boosters. Tapos naging best defender pa nila. Yes mga brods, yan nga yung mga na-improve at natutunan ni Javi Gomez de Leano dyan. Kaya pagdating sa Barangay Nebra San Miguel mga brods, tsak talaga na malaki ang maitutulong nito. 6'3 or 6'4 din, matangkad-tangkad din na SG or shooting guard din itong mga kabrods. At isa pa ay malapad-lapad na maayos din ng depensa. Kaya dito sa Ginebra, sabi nga nila magdadagdag silang wings. Kaya nga 'di ba pinakawalan nila si LA sa unrestricted free agent, inactivate yung Jason David. Doon pa lang sa movement ng Ginebra, alam mo nang kailangan kasi talaga nila ng malaki Kaya ito, why not Javi Gomez de Leano, hindi na sila mahirapan dito, lalo na't pag ginandahan pa nila yung offer mga kabrods. Tapos talagang sariwang-sariwa pa from KBL mga kabrods. Yung kanyang experience dyan, yung kanyang improvement, andyan pa rin. Bumilis na nga itong si Javi kaysa nga yung naglalaro siya sa Terra Firma. Yung Terra Firma nga, ang lakas pa rin niya dun kahit papano. Kaya nga siya biglang inoferan ng KBL dahil sa kanyang mga pinapakita sa Terra Firma Jeep. Lalo na naglaro pa siya sa KBL. Alam din naman natin, iba yung level ng kompetisyon doon mga kabrods kaysa sa PBA. Kaya yung mga players na mga galing Korea, Japan, pagdating sa PBA, ayan, taas na ng confidence level nila mga brods. Nag-improve na, lumakas na, talagang malaking tulong pa sa koponan na mapupuntahan nila. Kaya swerte ngang Ginebra kung makuha nila ito pong si Javi Gomez de Leano dahil ayon din sa reports natin na sila pa lang pala yung nag-iisang koponan na nag-o-offer kay Javi Gomez de Leano, which is magandang sign yon. At isa pa yung sign na gusto nga ni Javi na magstay na lang sa Pinas. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods. Javi Gomez de Leano, siya na bang magbabago ng Ginebra? New best shooter nila. Dito malabo mga kabrods Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang, I'm out.